I'd like to greet friends from the USA, from Australia. Salamat po sa panonood niyo sa amin. God bless you as you join us in our 59th anniversary of Fifth Cup Mission. At sa inyo pong lahat na nandito, palapakanan natin ang bawat isa. You have traveled and you have been hungry. Pinakain na po ba kaya? So thank you very much. This is the best part, yung pag may program, the first part of the program is the eating of the class. Alright, naka-set up na ba tayo? Tingnan natin to. Kilala niyo ba ang mga taon to? Ang mga parang batang-bata pa si Bishop dyan eh. Kaya, lalong bata to. Pinakita ko to kasi kailangan makilala niyo si Bishop Liana. Pumanaw po siya at he has helped us understand the past of Fifth Cup Mission. Kinuwento niya pa yung panahon ng wala pang aklid, Wala pang FBI, wala pang CST. Ang tawag po sa Bible School noon Tagalog Bible Institute. Ang galing po ng memory niya pero kinuha na po ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka muna susunod. And kilala niyo ba itong mga kumakantan to? Alam niyo kung ano kinakanta nila niyan? Hindi nagbago si Pastor Jay. Ang paborito nito, love me with all of your heart. Then, yung kantang yan, may caption kasi yan doon sa kinunan ko yan. Yung The Sweeter He Grows, was that? The longer I serve him. The longer I serve him. Kaya mo pa ba yung Pastor Ben? Kaya ba? Okay, mamaya sa offering ito po yung ibang mga kamanggagawa natin. Okay, during the time that Jay Sayat was here. Sir, turo mo ako. Asa ka ba? Ay, sa tabi ni Pastor Rafi. Ayan, padang-padang. Ito, larawan ng kawalang malay, si Ana, siyempre, dating kanang kamay ni Bishop, nasa Canada na po, Okay, Saan ba ito? Parang ito sa GTC ito, okay? And I think this is the last gathering, the last convention in Baguio City. And it's kind of blurred, But this one, medyo malayo-layo ng konti ito, pero this is one of the best, yung Subic gathering po natin. Okay. Pastor Jun, alam niya kayang ma-ordain siya? Ngayon, nagpe-pray pa rin. Si Pastor Danganan po, pinapakita ko lang dito, one of the leaders of mission when I was very young. Nasa Pilipinas na po nakabase siya, nag-asawa uli. Nasa Palawan po siya. Okay. Ano ang ginagawa ron? Church planting siguro. Some more pictures, okay? Tayo po tayong lahat, basta tayo nasalita ng Panginoon. Sorry, hindi ko nakuha yung mga pictures niya. Naghahanap ako ng archive. Wala pala tayong ganon. Together? Ready? Go! Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinundan siya ng napakaraming tao, buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging ibayo ng Jordan. Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig tayo mabuti. Makakapupot tayong lahat. Thank you very much. Ang buhay po ng Panginoong Hesus ang modelo, Bakit tayo ay nagmi-mission? We are together, not for anything else. Wala po tayong ibang pinagkasunduan, abutin ang kasulok-sulukan sa mundo, mga lungsod, mga bayan, upang maging alagad ng Panginoong Hesus. Is that clear? Pareho po ba tayo? Wag po kayong, ang goal ko lang, makapagtayo ng building. Wala pong gano'n, Sapagkat there will be a time, wala na mga building siguro because it would be destroyed by many wars. So make sure, whether you have a building or not, whether you are good in praise and worship or not, whether you are an educator or whatever,
Dapat po tayo we are really discipling nations. Is that clear? And Jesus modeled it to us. Grabe po itong mga kwento nito, no? Ganyan na ba kasikat ang Pipkop? Sinusundan ng napakaraming mga tao. Ang isang paraan para sukatin ngayon yan ay yung mga FB streaming, di ba? Ha? Yung mga FB streaming nyo, napapanood ko, tinitingnan ko po mabuti. No? Meron pong mga 100 views, 200 views, magagaling, ano? Maganda na po tayo. At yung sa akin ang pinakamarami, 32 views yata. Ano? Ang hirap, struggling po tayo sa larangang ito, pero we will do it kasi po it touches people. Amen? Ha? Ngayon po, naka-zoom po tayo. Yung mga members po ninyo, please advise them to just watch over. Ang dadami po mga pinuntahan ng Panginoong Yesus. Isa po sa mga famous ay itong, what's that? Syria, no? Ang dami niyang influence pala dyan at dami niyang pinagaling. Yung tema na binigay po sa atin para pagbulay-bulayan, para pag-uwi natin. Kasi po may pandemya, di po ba? Ngayon, nung araw, wala naman yan eh. Pero what is it that can possibly hinder them during Jesus' time? Nung araw po ang threat, Roman Empire po yan. Makapangyarihan. Pwedeng tapusin mo yung buhay mo at the end of the spear. Pwedeng ganun po. At hindi kasing liit ng coronavirus, pero higanti po. And they're very visible in every corner. Why? Kasi po, ang isa po sa pamana nila, Pax Romana. World peace. So, binantayan nila bawat sulok, bawat kanto, bawat barangay. Pero ano pong implikasyon niyan sa panahon ng Panginoong Yesus? Bakit hindi siya dapat nagpalaganap ng ebanghelyo? Dapat hindi siya sumikat. Number one, confusion in the new normal. Pagkagising po nila isang araw, ang daming mga gwardya, kailangan nila magbayad ng buwis, kailangan po nilang sumaludo sa mga hindi nila kauri at hindi nila kalahi. Yun po sa kanila ang new normal. Okay? At marami pong nagrebelde, no? Kaya meron po mga sikat sa Bible, sila Simon the Zealot, no? Sino po isa? Yung nakapalitan ni Jesus sa crucifixion. Si Barabbas. Mga lumaban sila at sila ay nasupil. Ang pangalawa ay incarceration without trial. No? Tandaan niyo po ba si John the Baptist? No? Sinubukan niya lang na sabihin niya, oy, ba't mo kinuha yung asawa ng may asawa? Kulong po siya. At isang araw, may babaeng sumayaw sa harapan ni Herodes, nakulong siya. Hindi, napugutan siya ng ulo. Sumayaw lang. Mag-ingat po kayo sa mga mananayaw. Without trial. Challenge po yan ng panahon nila kasi pwede kang damputin at hindi ka na makita. Okay? Also, crucifixion for rebellion. Malupit po yan. Death penalty po ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi ka pwedeng mag-aklas, hindi ka pwedeng magtaas ng boses. Kaya tandaan nyo, nung pumapasok po si Jesus sa Jerusalem, sabi kaagad ng mga high priest ay, sawayin mo mga alagad mo, maingay. Hindi po pwede po yun. Ano? Parang may lockdown din po sila. Alright? Now, ito po yung extent ng influence ni Jesus. Buong Galilea, nalilibot po niya. He was very intentional. He is a man of Galilee. Remember? Asan ba yung Galilee? Ito po. Pero hindi lang po hanggang Galilea siya. Hindi siya paikot-ikot lang dyan. As far as Syria. Okay? Kung natandaan niyo po yung famous na Sermon on the Mount, ang suspecha po ng mga scholars, dito po yan. Syria. Mount Hermon. Ano? Sapagkat dito po, wala po siyang bundok dyan. Dagat lang. Ano? Malayo na po ito. Bulubundukin din ang Jerusalem, pero hindi po siya mapupunta kagad doon, sapagkat kakatayin po siya kagad doon. Alright? So, Decapolis, ang ibig sabihin lang po ng Decapolis, ito, intentional missionary ministry. Malamang dito po yan, Mount Hermon. Pero si Jesus po hindi ka na. Famous Beatitudes, hanggang ngayon, na-enjoy po natin yung Beatitudes na. At of course, naalala niyo po yung Syrophoenician woman, ano? Extent po ng ministry ni Jesus, malayo-layo po talaga. Yung Decapolis, ibig sabihin lang po ng Decapolis ay 10 cities. Tinayo po yan ng mga Romans, pagtawid po ng Jordan po yun. Okay? Pagtawid po nun, parang ano po siya, wala ka na sa Jerusalem. Parang wala ka na sa Israel, para pong foreign land po yan.
mga Gentiles po talaga mga nakatira ron. Ha? Mga Roman soldiers, yung mga kirida ni ganito, wag natin pag-usapan. Okay? So, inaikot po ni Jesus lahat yan. Tandaan niyo, pag sinabi ni Jesus, let's cross over to the other side. Tumatawid po sila ng Galilee. Halos andun po yung mga gathering demoniac, Syrophoenician woman. At kung natatandaan po nyo, yung feeding of 5,000, to the other side din po yan. Okay? Kasi po si Jesus, biyahe namin biyahe. Tanong mo yung katabi mo, naabot mo ba? Abutin mo nga. Kaya mong abutin? Ikaw ba, stay home ka lang? Alam niyo po ba na hindi tayo kasama sa stay home? Sa dami ng discouraged, sa dami ng natatakot, somebody must be praying for them, encouraging them, bringing the gospel via radio, television, streaming, and perhaps personal visit. Think about it. Is it doable? Marami po siyang mga miracles dyan. No? May mga pinagaling siya mga bingi at pipe. Alright? Now, ito po ang isang sosolvin natin. Kasi po, baka po nangangatwiran kayo ngayon, si Jesus walang hindrance. Sabay, hindi po. The Roman Empire is a sure threat. And so, ito pong pandemic ngayon, kasi kinakabahan po sa atin si Bishop, baka mamaya, tumigil tayong mangaral at magpahinga muna tayo, hintayin nating matapos ito. Gumaganon po ba kayo? O di ba, matatapos na siguro yan. Sa prophecy po ni Pastor Ramil, 5 years pa yan. Anong chapter ba yun? Na-miss ko eh. Ha? Panoorin nyo naman, pambira na. Ilang likes na ba tayo? Ilang likes na? Ilang views na? Damihan nyo naman. Alas 7, no? 6:30. Top fan natin si Ate Ella. Palapalan natin si Ate Ella. Top fan, ha? Okay. Ang isa po sa tinatanong ng mga experts po, the corporate world, sa isang magaling na manager o executive, at perhaps maging pastor, ano? Dapat ma-check mo to, ma-identify mo, baka meron ka mga limiting beliefs, mga bagay na, hindi talaga pwede, hindi kaya, ay siya, nakakatakot, wag na lang. Baka gumaganon po tayo. Baka dapat gupitin na yung letter T dun sa I can't. Alright? Sinasabi mo ba to? 50 lang kami. 50 lang kasi kasya rito. Wala kasi akong staff. Gisa lang ako. Maliit lang offering ng church namin. Ibig sabihin ito, pag ganyan ka mga tira, kahit pala walang pandemic, hindi ka rin titira. Hindi naman pandemic itong tinutukoy dito. Ay, looban yung church namin. Alam niyo po ba, ako nasa Delantera po ako, di ba? Isang araw, minegapon po ako dito kasi isang katutak po yung auto dyan sa harapan. Sabi niya, yung mga kotse nyo, itabi nyo! Ang hirap po pala nasa Delantera. So, pasalamat ka kung nasa looban ka. Are you with me? Sa ngayon, ha? Nakita niyo po yung ginawa ro sa mga auto niya, nilagay po ro sa sulok. Pinapasok po ro. Bakit? Mamaya po, dadaan na naman po yung mobile kasi. Ano? At malamang makulong ako dahil sa inyo. So, salamat ka pag looban yung church mo, tulad ng GTC. Diba? Pero napansin ko, pag magaling talaga yung ministeryo ng Ebanghelyo, kahit nasa looban ka, papasukin ka. So, wag po kayong mag-aalibay ng gano'n, ha? Delimiting beliefs. Ay, hindi tayo connected sa Koreano eh. Buti pa siya. Palit-palit lang ang utak. Wala kami professionals eh. Nangungupahan lang yung church namin. Kami po na Pastor Rafi kasi galing po kami sa Chowking, sa Jollibee. Inikot po namin lahat yata ng restaurant doon sa Maynila. Ano? Sanay po kami dyan. At nakita namin, papasok din ang tao. Amen? Ano? Yun nga lang, magsasawa ka sa amoy pizza, amoy fried chicken. So, pag uwi po natin, no, kanya-kanyang bulay-bulay lang ng konti, tingnan natin mabuti. Dapat gumagaling pala ako. Dapat humuhusay, dapat mas dumadami yung grupo namin, yung impluensya ko. Bakit? Sapagkat si Jesus hindi nahaharang. Amen? Ha? Ito pong i-ordain natin mamaya. Ano? Huwag po kayo mag-isip na, ano bang nadagdag doon? Baka title lang. Hindi po, actually, wala pong visa ang title.
Siguro maraming pwedeng madengoy din kahit pa paano. Pero people will soon realize na wala naman to. Kailangan po yung galing na kaloob-looban. Hindi po pwedeng lagyan ng title na pastor. Ni pastor, hindi po pwede kapag wala ka namang kayang tipunin. Dahil lagi mainit ang ulo mo. Si John Maxwell, sinulat po niya to, magandang bilin po ito. Ngayon, nakikita ko pa rin to sa National Bookstore. 21 Irrefutable Laws of Leadership. Number 1 law pa lang, laglag ka na. Sabi po niya, law of the lead. May mga humaharang sa iyo. At ang number 1 na humaharang sa paglago ng iglesia at pag-expand at pag-outreach, pastor mismo. That's a tragedy. Dapat po makawala tayo sa mga humaharang po sa atin at kailangan po ng edukasyon, ng breakthrough, ng kiskisan natin mamaya at pagkukwentuhan habang nagmimerienda tayo. Pero baka akala nyo lang po, baka lumalabas sa inyo to, kailangan talaga merong ganito. Si George Barna kasi nag-release siya nito. Luma na po akla to, The Power of Vision. He's very good at that. He's also a Christian. Meron siyang churches na mga sinasarbay din po niya. Pero when I was reading scriptures, dapat po pala malaman mo, huwag kang masa-masa maniniwala sa bunga ng iyong mga pag-iisip. Kasi nagpapagalaw po ang isip, maniwala po kayo sa akin. It really can move you. The problem is, you may be doing something that is not from God. Are you with me? You can just be excited to do something that you have thought about, pero hindi galing sa Diyos, sayang yung buhay. Sabi ni Jeremias, ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng pangitain upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo. At wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. So tingnan niyo po mabuti, baka po mamaya masyado kayong maraming mga, dito, gagawin natin to, titirahin natin to. You know what I appreciate about a genuine dream, a direction that comes from the Lord? It has to be based on scriptures. Amen. Dapat po yung pangarap po natin, nakabase po sa Great Commission. Kasi po pwede pong, you're very creative and you're inventing your own. So ngayon po, kung ang pundasyon po yung Great Commission, pag-aalagad ng mga barangay. So, may nadinig po ako, my dream is a dream center. Pwede po yun kasi nakakonekta po sa pagiging Great Commission. Okay? Magpo-produce ako ng mga leaders. Aklid po yun, ano? That would do the Great Commission. Dapat po laging konektado po rito. Amen. Amen? Okay. So, ito po, babala lang kay Jeremias. Kasi po, baka mamaya po, puro tayo vision and dream. May alam po ako, may sarili silang notebook ng lahat ng panaginip and it has become a final authority for their deeds. It's kind of dangerous. Another person that I encountered is Simon Sinek. Ang galing po nito pagdating po sa purpose. Yung pong 40 po niya. Sabi niya, huwag kang titira ng buhay, sayang. 50 ka na, hindi pa alam ang purpose mo. You always have to ask why. Amen? Yung pagpapagalaw po ng isang movement, ng isang organization, saka pagtupad bilang isang iglesia, you have to ask, ba't ka pa gagawin ito talaga? Why should we preach every Sunday? Why should we visit the sick? Why? You get to know that. All right? Now, there's only one problem. Kailangan po, tingnan niyo mabuti ito. Baka po kasi mamaya, ang dami natin nakikita mga problema sa lipunan. We're driven by burdens. Maganda po namang salita yan, pero pwede pong pangit din. Nung araw po, nung panahon ko, uso po yung salita yan, may burden ka ba ron? May burden ka ba dyan? Sa squatter, sa mga may sakit, sa mga nakakulong, sa mga kabataan. It's a good question. Pero dapat po, baka po kasi pupunta tayo sa isang lugar, may burden ka lang, pero wala kang solusyon. Ito si Jeremias. Nagsalita na naman si Jeremiah. Sabi niya, meron pala mga tao, inuutusan ni Nehemiah. Sabi niya, huwag mong ipapanalangin itong mga taong ito, Jeremias. Sabi niya, huwag kang mananangis para sa kanila o magmakawa sapagkat hindi kita papakinggan. Baka may mga tao po tayo na pinagpe-pray pala. Ito naman, eleksyon, di ba? May mga politician, pagpe-pray mo para manalo, pero nakadesign pala siya para matalo. Are you with me? Do you understand that? So be careful, be sensitive
Kasi mga passion po natin, yung burden po natin, hindi laging tama po yun. It has to be aligned with the programs of God. Amen. Isang araw, sinugunan Diyos si Isaiah. Meron isang hari. Sabi niya, punta mo yung hari. Ito po message niya sa hari. Ha? Put your life in order because you will die. Baka po akala ng mga pastor, lagi silang sinusugunan Diyos kasi pagpe-pray para gumaling. Itong propetang ito, si Isaiah, inutusan ng Diyos para sabihin, excuse me, mamamatay ka na. And so we begin to tell people how to go to heaven. Amen? How to be saved. Rather than simply assure them, in Jesus' name, you will be healed. Ginagawa pong pang-magic yung in Jesus' name. Hindi po kasi yun ang purpose nun. Are you with me? Do you understand that? Huwag maging magikerong pastor. Kasi po yung burden po natin, yung passion natin, should be aligned to what God is saying in the Scriptures. Now, eto na, pag-usapan natin yung organisasyon po natin. Ha? Si Peter Drucker, ha? Huwag po kayong papayag na matagal kayong magpapastor, hindi nyo nabasa ang mga aklat ni Peter Drucker. Management guru po kasi siya. Napakahalaga po nito. Pero sa kanya, sabi niya, executive ka ba? Pastor ka ba? Meron kang 5 tanong na dapat tanongin, ha? Number 1, sabi niya, ano ba mission mo? Number 2, sinong customer ng church mo? O anong mission natin? At ano bang pinaka gustong-gusto ng mga customer natin? At anong mga resulta ang dapat na inaasahan mo sa samahan? At anong plano nyo talaga para marating yung mga resultang yan? Amen? Are you with me? Kasama ko pa ba kayo? Eto na, ha? Kasi po, baka mamaya, pag na-member po tayo ng isang samahan, tulad po ng FIPCOP, lagi nyo tinatanong ito, ano ba mapapala namin dyan? Tama rin po siguro yan. Okay? What's in it for me? Pero po pwede kaya na pumunta ako sa FIPCOP mission, sa isang organization like your church, ang tanong mo ay ito, paano ba ako magiging blessing sa FIPCOP? Amen? Ano? Pag meron po akong kausap na kumalas sa isang organization niya, kumalas sa denomination niya, kukumustahin ko, bakit? No? Minsan sasabihin niya, mga tampo, hindi kasi binigay sa akin to, hindi sila sensitive sa pangangailangan ko. Medyo palitan po natin ng konti. No? Sapagkat ang tunay na customer po ng FIPCOP mission, are you with me? Is the mission field. At tayo po ay mga sponsors para maabot si Jay Sayet, ang Morocco, pati Pakistan. Are you with me? Dapat po, ang tanong, grabe, dapat mag-blessing ako sa FIPCOP. Dapat yung gifts ko, makatulong ako para talaga tumindi ang mga trabaho namin. Amen. Look at these words from Paul. He said, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob. Be an encourager to fellow pastors. Kung yun ang gift mo, kung pagbibigay naman, sino po sa inyo gifted giver dito? Parang, ayan, sige, meron lang isa. Sige. Taas po ang kamay. Giver. Kasi po may offering po kasunod nito. Kung pamumuno naman, si Bishop po ay naghahanap ng susunod na Bishop. Bulungan niyo po siya mamaya. Ano? Sabi sa kanya, Pastor, Bishop, ako pwede. Lapitan niyo na po siya. Ha? Okay. Pwede ba sabihin natin ng malakas ito? Panginoon, hindi ako papayag na hindi ako magiging blessing sa FIPCOP. Amen? That's the Spirit. That's the Spirit. Paano ba gumalaw talaga si Jesus? Ito na, bago tayo magwakas. Tingnan natin, paano ba siya gumalaw? Ano ba? Vision ba? Passion? Purpose? Lahat po yun, importante ha. Pero look at these words from the Lord Himself. The unmoved mover. Theological term po yan, ginagamit ng mga theologian, dun po sa mga arguments against the existence of God. Or for the existence of God. Look at this. Together? Can we read together? Go. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan nyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama
ay siya ring ginagawa ng anak. I want you to set this as a pattern for your own ministries. Hindi ako gagawa dahil may naisip ako. Amen? Hindi ako gagawa dahil sa may kinokopy ako. Amen? Hindi ako gagawa dahil lang sa naaawa ako. Yung iba po, ganun eh. Ba't ka nagpapastor dyan? Napasubo ako, walang gagawa nito. Ako na lang eh. Sige na nga. Napasubo, Christian Church. Don't do that. Make sure the Lord has spoken to you very clearly and He has given you the word. The unmoved mover is moving you. Because churches, just like Fifth Commission, is a movement, supposedly. Amen? Dapat po talaga, galaw po talaga ng Diyos to. Inaakay tayo and we consult each other so that we will be affirming it for you. What we will do now, yung ordination pong ito, we will be affirming some pastors. They have been examined by fellow pastors. At sasabihin namin sa inyo ngayon, ay totoo nga, gumalaw nga ang Diyos sa kanya, na born again siya, tinawag siya ng Panginoon, at hindi siya kulto. Amen? Amen? Ang ganda po. Palakpakan natin po ang ginagawa ng Diyos sa Fifth Cup. Ano? So, kung gagalaw, porke may naisip ka. Ha? Karamihan naisip ngayon, puro outing na lang. And so, there are some habits to get over self-limiting beliefs. Kasi po, ang mga manampalataya po, mga learner po tayo, kailangan po, may nakakausap natin ng Diyos. Timo, sabi po ni Isaiah, ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ituturo niya sa akin. Pwede ba malaman kung nagdi-devotion pa mga pastor? Sige po, sige, taas kami. Nag-devotion ako kanina bago magbiyahe. Hindi ho, pwede kasing ituro pala, kaya pala maraming churches, walang devotion. Hindi maituro ng pastor kasi yung pastor hindi na nagdi-devotion. That's very critical in our time, in the pandemic. We have to hear from God. So meron pong dapat i-overcome ng mga self-limits. Andito po si Pastor Loy noong Sabado, nagturo po siya amin ito. Kasi sabi niya, ang yabang nyo, puro kayo goal setting, pero wala naman kayong goal getting. Dapat po pala, yung sinililista natin itong gagawin ko, June na po kasi ngayon eh. So, ini-evaluate po kami ng mga katulad nila para siguraduhin we achieve our goals. Amen? Ha? Tingnan tayo. Meron po kasi mga new moves that we would have to take a look, just like Jesus. Ha? Para yung same old story would continue to go. Amen? To be preached. Ha? Kasi po, same mandate po yan, same principle, same Lord. Pero merong new normal, do you have a new courage, and you have new methods. Are you with me? Do you understand that? Nung panahon po namin ni Bishop dyan, magpi-film showing kami sa kalsada. Ang daming manonood. Alam niyo kung bakit? Walang TV eh. Pero ngayon, hindi ho kuwela yan. Hindi ho po pwede kami mag-iba. Wala na po. Yung mga paborito namin palabas ng Pastor John, yung Animang Namatay, Burning Hell. Pero parang hindi po pwede na eh. No? Sa kalsada pa kami noon. Now, tingnan natin mabuti. Ha? Number 1, dapat po dumami ang mga lingkod ng Diyos. We must move believers from becoming a simple believer to ministers. Stay home po tayo. Nag-ECQ po kami rito. 3 months! 3 months! We don't have gatherings here. We closed this one. Okay? Ando po yung chairman namin. Medyo binabantayan po kami kung kami po bumabiolate sa protocol kasi po ay IATF po siya talaga. Alright? And so, it's good to be surrounded by good people. Amen? Na? Who checks you, na? Lalo na yung mga matitigas ang ulo. Now, dahil po stay home, pinuntahan po namin yung mga tao sa mga bahay-bahay po nila. Are you with me? So we went. Sabi mo nga sa katabi mo, let's go. Dapat laging may nagyayaya sa'yo. Kasi po, hindi po para sa atin yung stay home. Kasi po, may mga nalulungkot, natatakot, at may mga karamdaman talaga, we would have to make sure we minister. At isa sa mga niligtas po namin ito, mga batang binibigyan ng mga cellphone, sapagkat pag na-addict po sa gadget ang isang bata, patay na yan. They would no longer listen to the Great Commission. Neither the Jesus Christ Himself. So, ginulo po namin yung buhay po nila. No? Ang gandang mission po nun, manggulo ng mga nakasubsob sa gadget. Amen?
Na? And so we don't stay home, pero we go to people's home. Amen? Alright, ito po ang naging resulta. No? Nag-celebrate po kami last May ng anniversary. We have produced in the pandemic 4 churches, 23 outreaches. Are you with me? 23 outreaches. Pero kanina, ang report na tinanggap ko, Papa, hindi na tama yung 23. We have 30 outreaches going on already. Okay? In the pandemic. Why are we doing that? Rebelde ba kami, mga suwail? Ito po mga turo na tinatanggap ko sa mga pastor. Di ba we should obey the government? We should. However, meron din pong talatang ganito. We rather obey God rather than man. You know why? Because the Great Commission has not changed yet. Are you with me? Are you with me? We have to go where people are afraid, where people need us. Especially now, ang dami po namamatay, bago man lang mamatay, they would hear the Great Commission. Connect through kindness. Ito po yung isang instance, namimigay na po kami ng mga face mask, namimigay na po kami ng mga vitamin C in every workers, in every homes. All right? Kindness is very powerful. Kasi po, pag namigay po kami ng mga tinapay na yan, ay bumubukas din po ang puso sa Ebanghelyo. And that's quite a revelation from the Lord. Ano? And because we produce churches in the pandemic, we produce pastors also. Amen? Mga ano po ito, hindi po tumutulay, mga negosyante po ito, mga nagtatrabaho sa Makati, they come home Friday night, they minister to their family Saturdays, and they go to outreaches Sundays. And they disciple people online. Meron po kaming mga live classes going on online. Are you with me? Do you understand that? We must be in a movement. Why? Because Jesus Christ mandated us. Ito po si Kuya Mario, mga nagtatrabaho pa po sa Makati yan. Alright? Sila po in charge nito. Ngayon po, Bishop, pupuntahan natin to kasi dideclare nating simbahan din to. Okay? Merong offering, merong leaders, at meron pong natitipon ng mga tao, at meron pong mga disciples. Dapat po, takot na takot siya na bistahin yung mga may sakit. Pero mukhang pwede na ang face mask. At matinding pananalangin at katakot-takot na Jesus Mariosep. And special provision, sapagkat na-discover po namin for 15 months already, wala pong nagkakasakit po sa amin. Amen? Meron po sinisipon, meron ding inuubo, meron na walang din ng panlasa, no? Baka nandyan lang sa tabi-tabi nyo. Okay? Pero the Lord has spared us. Amen? Okay, wag po kayo magtitiwala basta-basta, baka nakangiti po yan. Sabi niya, hehehe. Okay? Si Ate Ella po, pinupuntahan po ang mga kasulok-sulok ang mga bahay para siguraduhin the community will be blessed and encouraged. Amen? The frightened community. At kung palagay po ninyo, panahon lang po ni Jesus yan, pati po ng panahon ng mga alagad, ang tindi po ng impluensya nila in the Great Commission. Tayo po tayong lahat, mag-pray po tayo. Pwede ba, bago po natin pag-pray yung mga pastor mamaya, hawakan natin puso natin ngayon, manalangin po tayo. Ama namin, hinihiling namin, na sa aming pagbubulay-bulay na ito, igalaw mo kami. Hindi lang magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang malinis ang aming mga pamumuhay, kundi ginagalaw namin ang bawat purok, bawat barangay, upang siguraduhin ng mga panahong ito na mga tao'y takot na takot, just like during the time of Jesus, we will be daring and we will be productive. We will produce not just churches, but workers and ministers. Thank you, Lord. Thank you because the church is ready for your coming. Thank you for FIPCOP na inabot kami, na-train kami, niligtas kami ng mga pangaral na ito. At salamat, nandito pa ito ngayon. At nandito pa ang mga matatanda ng iglesia upang gabayan kami, turuan. We would like to honor you in our midst right now. In Jesus' name. Amen. God bless you, everyone.